We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 195. Today, we are going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled Grace-Filled Expressions for Stronger Relationship, Part 2. Manalangin po muna tayo. Let's commit this to the Lord. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. There is nothing in the world like this. For in your presence, there is fullness of joy. And even the psalmist declares, I would rather be a doorkeeper in your house than dwell elsewhere. There is so much joy in your presence, and the joy of the Lord is our strength. Thank you so much for the beautiful people who are here in this sanctuary, and equally important for the beautiful people who are joining us via online. We commit to you this message, and it is our prayer that everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Grace-filled expressions for stronger relationships, Part 2. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng serye na ito. Nang sinimulan po natin ang series na ito, ipinaalala ko po sa inyo mga kabiyaya na tinatalakay po natin dito yung mga pangkaraniwang ekspresyon na ginagamit po natin as we relate with other people. Dahil tayo nabubuhay sa panahon kung minsan may mga taong hindi na nga po maingat sa pagsasalita, how they relate with other people. Parang hindi po sila mindful. Sa sinasabi po ng Proverbs, ng ating mga salita ay naglalaman po ng buhay at kamatayan. Life and death is in the power of your tongue. The Bible affirms the fact. Kaya nung una pong bahagi ay tinalakay po natin ang kahalagahan ng pagsasabi ng thank you. Diniscuss po natin, thank you, a grace-filled expression of gratitude. We need to add one more expression today. Today, we are going to talk about, you are a blessing to me, a grace-filled expression of appreciation. Maraming mga tao sa paligid po natin na ginagamit ng Diyos para maging daluyan ng pagpapala sa atin. Tayo ang target ng pagpapala. Pinapadaan ng Diyos sa mga pagpapalang ito gamit ang iba't ibang mga pangyayari at maraming taong nakapaligid sa atin para makarating sa atin ang pagpapalang ito. And we need to see them and we need to learn to appreciate them. Madalas, marami tayong mga binibigkas na expression. Tulad ng ating unang napag-aralan, thank you. Sinasabi po natin, salamat, maraming salamat. Kumbaga, kung minsan sinasabi ng ibang tao yan ng magaang lang. Parang casual, thank you ha, salamat ha. Pero kung bibigkasin ito ng talagang mula sa puso, may mga implication po ito. Ang implikasyon nito, nakikita natin ang pagpapala ng Diyos sa atin na dumadaan sa pamagitan ng mga taong kinakasangkapan ng Diyos. The people around us become conduit, channels, vessels, and channels by which God deliver His blessing to us. Ganun din po. Kapag sinabi natin sa isang tao, you are a blessing to me. Ikaw ay pagpapala sa akin. Pagpapala kayo sa pamilya ko. Pagpapala kayo sa aming mag-asawa. Pag binibigkas natin ang ganitong linya, ito po ay grace-filled
expression of appreciation. Appreciation is a powerful reflection of God's grace in our lives. It shapes how we interact with others and transforms our heart. Today, we will explore how appreciation, when genuinely expressed, impacts our relationship and our spiritual journey. So allow me to share with you today 3 insights into grace-filled appreciations. Like we always do, sanay na po kayo kay Bishop Emmy, pinaliliwanag ko muna ano po yung ating tinatalakay. Tapos we always end up with life application, and that is what we're going to do. But before we do the life application, we need to discover the insights into grace-filled appreciation. Number 1, appreciation recognizes God's work in others. Again, appreciation recognizes God's work in others. Kapag marunong tayong mag-appreciate ng mga taong kinakasangkapan ng Diyos, nakikita natin ang gawa ng Diyos sa mga taong ito sa pamagitan din naman nila para tayo ay mapagpala. When we truly appreciate others, we are recognizing and honoring the work that God is doing in their lives. Each person is uniquely created and gifted by God, and when we take the time to appreciate their contributions, we are acknowledging His grace at work. Ang mga taong nakapaligid sa atin ay merong iba't ibang talino, kakayahan, galing at husay na inilagay sila ng Diyos sa buhay natin. Knowingly or unknowingly, pinaligiran po tayo ng Diyos ng mga taong magiging pagpapala para sa atin. Maraming pagkakataon na mi-miss out natin, makita ito, kaya hindi natin ito na-appreciate. Whether it's their talents, their kindness, or the way they serve others, appreciation helps us see beyond the surface and recognize God's hand in shaping them. Mga kapatid, ang gawa ng kamay ng Diyos ay dumadaloy ang pagpapala sa pamagitan ng mga taong kinakasangkapan ng Diyos. Appreciation shifts our focus from self to the goodness of God in the lives of others. Mabuti po ba ang Diyos? Ang kanyang kabutihan ay ipinapadama sa iyo sa pamagitan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang yakap ng Diyos ay kanyang ipinapadama sa iyo sa yakap ng mapagmahal na magulang. Ang kanyang pagmamalasakit ay ipinapadama sa iyo sa asawang mapagmahal. Itong mga tao na nakapaligid sa atin, ang tunay na ekspresyon at ekstensyon ng kamay ng Diyos. Makita po natin ang biyaya ng Diyos sa buhay ng mga tao na ito at ma-appreciate po natin. When we appreciate others, we not only honor their individual value, but also give glory to God for the wonderful work He is doing in and through them. Ang Diyos ay may ginagawa sa kanila, ang Diyos din naman ay gumagawa sa pamagitan nila. Kapag na-appreciate natin ito, makikita natin hindi lang yung individual value nila, kundi mismo yung gawa ng Diyos. Yung kakulangan mo napupunuan. Yung hindi mo kayang gawin, nagagawa sa pamagitan ng mga extended hands through the people whom God are using to bless you. Gumaang ang buhay mo. Gumaang ang gastusin mo. Naging magaang sa iyo ang maraming bagay dahil may mga taong kinakasangkapan ng Diyos. Matay mong isipin, kung wala ang mga ito, anong hirap ng buhay na ito?
Kung wala ang mga ito na tumutulong sa akin para alagaan ang aking mga anak, para tignan ang aming kabuhayan, para tignan ang aming kalagayan, paano na kaya ang buhay ko ngayon? Ang mga ito ay ekstensyon ng kabaitan ng Diyos. Pero ang tanong ko po, naa-appreciate po ba natin ang mga ito? Dahil ang mga taong nakapaligid sa atin ay meron pong iba't ibang talino, kakayahan na siya namang kailangan natin dahil hindi lahat ng talino at kakayahan ay nasa atin. Romans chapter 12 verse 6. We have different gifts according to the grace given us. Wala pong taong nasa kanya lahat ng kaloob. Sa makatwid, marami ka mang kaloob, hindi lahat ay nasa iyo. Kakailanganin mong ibang kaloob para mapunuan ang iyong kakulangan. And when God does that, you begin to see God's work in the lives of other people, filling your lack. Pinupunuan ang iyong kakulangan. 1 Corinthians chapter 12 verse 4 following verses. And there are different kinds of gifts, but the same Spirit. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but the same God works all of them in all men. Ang Diyos ay gumagawa sa atin gamit ang iba't ibang kaloob, iba't ibang kakayahan, at iba't ibang gawain upang mapunuan ang ating kakulangan. Inuulit ko, walang tao kayang gawin ang lahat ng bagay. Kung kaya't yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, pupunuan ng Diyos sa pamagitan ng mga taong nilalapit niya sa iyo. Mga kapatid, kailangan maging mapagmasid po tayo. Sa buhay po natin, meron po mga taong only for a season at meron ding mga tao for all seasons. Na hindi ko po alam kung kayo po'y aware sa tinatawag na mga pamamaraan sa construction. Kapag nagsisimula ang construction, mapapansin nyo napakaraming andamyo, scaffolding, napakadami. Pero napapansin nyo po ba, kapag patapos na ang construction, unti-unti na pong nababawasan ng scaffolding. Yun pong mga andamyo. May mga inaalis na. Napapansin nyo po ba yun? Sa makatwid, may mga bahagi sa buhay mo na kailangan ng maraming andamyo, maraming scaffolding sapagkat yan ay mga simulang bahagi. Pero as you progress in life, may mga scaffolding na unti-unti nang binabaklas at inaalis dahil hindi na po siya kailangan at that stage. Sa buhay natin ay may mga scaffolding na niladala ng Diyos sapagkat at that segment, kailangan natin sila. Ang mga ito ay hindi po masasamang mga tao. Ito po'y mabubuti and equally good people. Pero dumadating ang sandali na kailangan ng alisin at baklasin ang mga andamyo na ito sapagkat hindi na po siya kailangan sa stage ng construction. Tayo po'y katulad ng construction. Ang Diyos ay gumagawa sa ating buhay. Dinadala ng Panginoon sa atin ang mga taong kailangan natin at that point in time. Pero pag nag-progress na po tayo, mayroon pong mga aalising andamyo at mayroong bagong ilalagay para naman sa bagay na kailangan mo sa buhay. Mga kapatid, may mga tao po na only for a season at pag na-serve na po yung season na yon sa buhay mo, inaalis na po ng Panginoon. Maglalagay naman po siya ng another people for another season. Pero take note, may mga tao po na nilagay ang Diyos sa iyo for all seasons. They will stay there because God has designed so. Dinisenyo ng Diyos na talagang it will be for a longer time. And we must learn to appreciate. Kahit po yung for a season, we must learn to appreciate
dahil nag-serve po yun ng purpose only for a short time. At merong pong longer time at merong po for the longest time. Basta ilagay lang sa isip, mga kabiyaya, lahat ng mabubuting bagay ay sa Diyos nagmumula. Can you say amen? James chapter 1 verse 17. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Lahat ng mabubuting bagay sa Diyos nang gagaling. And when we learn to appreciate the people around us, in actuality, we are appreciating God, the one who brought these people into our lives. Salamat po. Dinala mo ang mga taong ito sa buhay ko in this moment of time. At darating naman ang panahon na sila naman po ay hindi na para sa panahon na yon. Pero laging tandaan, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Can you say amen? John chapter 3 verse 27. To this, John replied, a man can receive only what is given him from where? Heaven. Every good and perfect gift comes from above. Heaven. Ang Diyos ang nagbibigay. Hindi lang mga bagay-bagay at gamit-gamit at pera. Pati ang mga tao na dinadala ng Diyos sa buhay mo, sapagkat ang mga ito ay biyaya. Kung minsan hindi natin nakikita ang halaga, bakit ako dito dinala ng Panginoon? Ano ba ang kanyang magandang layunin sa buhay ko? Bakit hindi doon? Bakit hindi doon? Bakit dito? Kasi alam ng Diyos kung anong mabuti para sa iyo. Can you say amen? 1 Corinthians chapter 4 verse 7, the Apostle Paul writes, for who makes you different from anyone else? What do you have that you did not receive? That is a powerful question, isn't it? Ano ang mayroon ka na hindi mo tinanggap? Of course, the answer is none. Lahat ng mayroon ako, tinanggap ko. Dahil lahat ng mabubuting bagay ay nagmula sa Diyos. Yung hangin na lumalabas sa dalawang butas ng iyong ilong ay hindi natural sa iyo. Yan ay bigay ng Diyos para ikaw ay mabuhay. And if you did receive it, why do you boast as though you did not? The truth is, everything we have is a gift from God. Nothing belongs to us on our own. Wala tayong sariling atin. Nakakita na ba kayo ng batang lumabas sa tiyan ng nanay na may dalang susi? Wala. Pero tignan mo ang buhay mo ngayon, ang dami mo ng susi. May susi ka ng bahay, may susi ka ng sasakyan, may susi ka ng kahadihero, may susi ka ng maraming kwarto ng inyong bahay. Pero nung lumabas ka sa tiyan ng nanay mo, wala kang susing dala. Meron ba kayo nakitang batang lumabas sa tiyan ng nanay na may dalang titulo ng lupa? Wala. Pero ang dami mo ng titulong hawak at ito ay iyong naipundar sa buhay na ito. Dami mo ng napiling lupa. Pag nakakita ka ng lupa, binibili mo. May mga tao po, mga kapatid, kapag nakakita ng lupa, binibili. Sapagkat parang iniisip nila, ito'y investment eka, lupa, lupa, lupa. Pero nagtataka ako, wala namang bumibili sa mga taong amoy lupa. Di ba't mas maganda sana kung sila'y bilhin para gumaang naman ng buhay? Pero hindi. Ang dami mo nang naipundar. Saan galing yan? Ipakita ko po sa inyo sa Bible. 1 Timothy 6:7. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. Pag nagpantay ang paa ng tao at pumikit ang mata, wala siyang madadala kahit anuman. Ang ataol ay pwedeng sobrang mahal, pero hindi ho yan madadala.
Ang serbisyo ni San Pedro ay masyadong elegante, pero hindi ho yan madadala sa kabila. Hanggang dito lang yan sa lupa. Bakit? Sapagkat nang pumasok ka sa mundo, wala kang dala. Paglabas mo sa mundo, wala ka ring madadala. And look at your life now. Napakasagana na ng iyong buhay. Nakapundar ka ng bahay, nakapundar ka ng mga sasakyan, napag-aral mong yung mga anak, natulungan mong yung kamag-anak and incorporated, marami kang napaginhawa, natulungan mo ang iyong mga magulang, ito po'y magagandang mga bagay. Pero ang tanong ko, na-appreciate ba nila yung mga tulong na naibigay mo sa kanila? Yung panong hirap ka rin, pero pinagtatagpo mo para matulungan lang sila. Yung malayo ka, nagtatrabaho ka sa malayong lugar para lang makaangat din sila kahit papaano sa buhay. Na-appreciate po sana nila. Pero hindi po ang lahat. Kaya kailangan nating mapag-aralan paano ma-appreciate ang mga ito dahil hindi ho ito basta tulong. Ito po'y biyaya ng Diyos. Pinapadaan sa pamagitan nila dahil mahal ka ng Diyos. May biyaya ang Diyos para sa iyo. Amen. The blessings we receive from others are ultimately from the Lord. That is the point I am trying to get across to you. And when we appreciate these individuals as channels of His blessings, sila po'y conduit, sila'y tubo, sila po'y dinadaanan lang ng pagpapala. Pero ang Diyos talaga ang pinagmulan ng lahat ng pagpapala. Can you say amen? Number 1, appreciate these people na nilagay ng Diyos sa buhay mo. Appreciation recognizes God's work in others. Number 2, appreciation strengthens relationships. Kapag natutunan natin ang mag-appreciate, nagiging matibay ang relasyon. Mag-asawa man, pamilya o magkaibigan. Kasi po, yun po'y nagpapatibay ng relasyon. Na-appreciate mo yung sakripisyo ng asawa mo. Na-appreciate mo yung sakripisyo ng magulang mo. Na-appreciate mo yung tulong ng kaibigan mo. At nagiging mas maganda ang inyong pagkakaibigan, nagiging mas maganda ang inyong samahan, kasi po, ang appreciation nagpapatibay ng relasyon. When we take time to express appreciation, we not only affirm the value of those around us, but also create an environment of respect. Whether you realize this or not, when you appreciate the people around you, that is respect. Nirirespeto mo ang mga tao na nilagay ng Diyos sa buhay mo. How do you do that? By acknowledging someone's efforts or presence, we reflect God's grace, showing our honor and care for them as He does. Meron po bang malasakit ang Diyos sa atin? Of course. At yung malasakit ng mga tao sa paligid natin ay malasakit ng Diyos, pinapadaan sa pamagitan po nila. Yung yakap, yung pagmamahal, pagmamalasakit, para ipadama sa iyo, mahal ka ng Diyos. Pero hindi na-appreciate ng lahat. That is why it is important to learn how to appreciate. Mark chapter 14. Mababasa niyo po ang istorya kung saan si Maria ay naglingkod sa paanan ni Jesus. Hinugasan niya ang paa ni Jesus ng kanyang luha. Pinunasan ng kanyang buhok. Hinalikan ito ng paulit-ulit at binuhusan ng mamahaling pabango. Ang presyo ng pabango ay 1 taong sweldo. Nang humalimuyak ang bango sa loob ng silid, ito'y nakatawag ng pansin. Tumaas ang kilay ng iba. Ang iba'y nagsalubong ang kilay. At ang sabi, anong pagsasayang ito? Sayang ang pabango.
Dapat sana ibinenta ang pabango at ang pinagbentahan ay ipinamigay sa mahihirap. Social service ba? Mga pumosong salita ng mga kandidato, tulungan ng mahihirap. Sayang ang pera na yan. Ibubuhos lang mamahaling pabango. Bakit hindi na lang Johnson's Baby Cologne? Bakit itong most expensive perfume? Mga kapatid, do you want to know how Jesus reacted? I'll show you the verse in a little while. Strangely, yun pong argumento ng mga nagsasabi, sayang, sayang, sana ibigay natin sa mahihirap. Sana binigay natin sa mahihirap. How did Jesus respond? I'll show you the verse. Mark chapter 14, verse 6. Following verses. Verse 6. Leave her alone. Tagalog, sabi ni Jesus sa mga tao, pabayaan niyo siya. Huwag niyo siyang pakialaman. Leave her alone, Jesus said. Jesus was referring to Mary. Yung pong babae na nagbuhos ng mamahaling pabango sa paanan ni Jesus. Leave her alone, said Jesus. Why are you bothering her? Alam niyo po ba kung minsan nakakagulat? Kung sino yung hindi naman nagbigay, siyang nanghihinayang? Yung nagbigay, hindi nanghihinayang. Kasi buong puso niyang ibinigay. Yung nakabalita, yung nakaamoy, yung nakarinig, oh, sayang naman yung binigay mo. Sayang naman. Dapat sana, ibinigay mo na lang yan sa mga dukha, sa mga taong nangangailangan, sa mga taong walang makain. Now, how did Jesus respond? Look at the verse. Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. Look at the argument of Jesus. The poor, ito po yung ginagamit na argument ng mga nangihinayang. The poor you will have. The poor you will always have with you. And you can help them anytime you want. But you will not always have me. Tagalog, yung mga mahihirap, lagi niyong kasama. Kung gusto niyong tulungan, pwede niyo namang matulungan anytime you want. Ako hindi niyo laging kasama. Sa makatwid, not only does doing good matter, but also when we do it and to whom we do it. Hindi lang pala yung paggawa ng mabuti ang mahalaga eh. Kay Jesus, mahalaga rin kung kailan mo gagawin at kung kanino mo gagawin. Sabi ni Jesus, leave her alone. Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. Verse 8. She did what she could. Yun ang importante. Gawin mo lang kung anong kaya mong gawin. Hindi pinagagawa ng Diyos sa iyong hindi mo kayang gawin. She did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. I tell you the truth. Not only na-appreciate ni Jesus yung ginawa ni Mary. Meron po siyang commendation. Meron siyang promise. I tell you the truth. Wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Just like what we did. Binanggit ko sa inyo yung kwento in memory of Mary. Mga kapatid, alam nyo kung i-rephrase ko po yung nangyari na ito, this is what Jesus said. Mary, I appreciate you. You are a blessing to me. Very simple. Si Jesus mismo, marunong mag-appreciate ng bagay na mabuting ginawa sa Kanya. Ang dami ng tao nakagawa sa iyo ng mabuti. Maraming tao ang patuloy na gumagawa ng mabuti sa iyo. When was the last time you say, thank you?
I appreciate that. You are a blessing to me. Pagpapala po kayo sa buhay namin. Hindi ako nagtitigil magpasalamat sa Diyos na nakilala po namin kayo. I never cease to thank God that we have come to know you. You are such a beautiful family. You're such a beautiful person. Salamat, pinagtagpo ng Diyos ang ating landas. Nakilala namin kayo. Nabanggit na po ba natin yan sa mga taong nagpagaang ng ating buhay? Mga taong nag-refresh sa atin. Because that is what you call appreciation. Hindi lang po si Jesus ang nagpamalas nito. Even the Apostle Paul did the same thing with Aquila and Priscilla. I'll show you the verse. Romans 16, verse 3 and 4. Greet Priscilla and Aquila. Mag-asawa po ito. Priscilla and Aquila. Greet Priscilla and Aquila. My fellow workers in Christ Jesus. They, referring to Priscilla and Aquila, they risked their lives for me. Not only I, but all the churches of the Gentiles are grateful to them. In-appreciate po ni Paul itong si Aquila at Priscilla. Let's rephrase that. Paul said, Aquila and Priscilla, you are a blessing to me, and not only to me, but to the Gentile churches. Thank you. Yun po yung appreciation. Mga kapatid, we must learn the art of appreciating people. Hindi kinakailangan maraming musiko na tumutugtog. Hindi kinakailangan may banderitas at may confetti na bumabagsak. It is just a sincere heart saying, I appreciate you. Blessing po kayo sa amin. Ganon din ang ginawa ni John patungkol sa kanyang kaibigan na si Gaius. Look at the scripture. 3 John verse 5 and 6. Dear friend. So meron pong friend itong si John, ang pangalan Gaius. Dear friend, referring to his friend Gaius, you are faithful in what you are doing for the brothers, even though they are strangers to you. Look at verse 6. They have told the church about your love. You will do well to send them on their way in a manner worthy of God. Anong ginagawa ni John? Ina-appreciate niya po ang kanyang kaibigang si Gaius. I am sure may mga tao pong nakagawa sa inyo ng mabuti. Nakatulong para magkaroon ka ng magandang trabaho. Nakatulong para ma-promote ka. Nakatulong para kung nasaan ka sa oras na ito, sa kalagayan ng iyong buhay. The Apostle John simply saying to Gaius, you are a blessing to me, my friend, and not only to me, but you are a blessing to the church. Thank you. Marunong tayo mag-appreciate, and that is beautiful. I can give you more examples, pero ako'y naniniwala, itong examples na binigay ko kay Jesus, kay Paul, at kay John, I believe sapat na po ito para lang establish ko yung fact na ito'y biblical. Ang marunong tayo mag-appreciate at nagpapatibay ito ng relasyon. Naging maganda ang relasyon po ni Maria sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Sapagkat ang tagpong yon ay hindi po una at huli. Ang unang babae na naging ebanghelista para ipatutuo ang muling pagkabuhay ni Jesus, walang iba kundi si Maria Magdalena. Mark chapter 16. Itong si Priscilla at Aquila ay naging faithful partner ni Apostle Paul. Itong si Gaius ay naging kaibigan, partner and supporter ni John. Ano po ang nagpaigting ng kanilang magandang relasyon? Appreciation. Gaganda ang pagsasama nyo mag-asawa kung ma-appreciate mo yung ginagawa ng bawat isa. Gaganda ang relasyon nyong magkapatid kung ma-appreciate mo yung support ng kapatid mo sa iyo.
Gaganda ang relasyon niyong magkaibigan kung nakikita mo yung mabubuting bagay na ginagawa niya at na-appreciate mo. Can you say amen? Number 2, appreciation strengthens relationships. Number 3, appreciation demonstrates humility. Appreciation demonstrates humility. Appreciation demonstrates humility by recognizing that everything we have, including the blessing we receive from others, is a gift from God. Yung pagpapalang ibinigay ng tao sa atin, galing talaga kay Lord. Hindi naman galing sa Kanya yon. Kay Lord. Pinadaan lang po sa Kanyang kamay. Kasi kung hindi naman siya pinagpala ng Lord, nakinig po, wala rin naman siyang maibibigay sa iyo. Naunawaan niyo po yun. Kaya siya nakapagbigay sa iyo dahil sa iyong pinagpala. Sa Kanya po inimbak ng Diyos ang pagpapala. At dahil mabuti ang puso niya, ginawa niyang sarili niyang daluyan ng pagpapala, pinadaloy sa iyo. Ikaw po'y recipient ng blessing ni God through them. Kaya ma-appreciate mo, first and foremost, it's a gift from God. It reminds us that we cannot do it alone, that we need the people God has placed around us. Ang pagpapala po hindi lang puro pera, puro material. Ang pagpapala din po ay ang mga tao na nilagay ng Diyos sa buhay natin. Inilagay ng Diyos sa buhay natin. When we express appreciation, we recognize that others play a vital role in our lives, and through this humility, we honor God's work in them. Makikita natin ng mga taong ito, mayroong importanteng parte sa buhay mo. Na hindi lang po ito pagtrabaho at kumita ng pera. Kung hindi magkaroon ka ng significant act of kindness to people whom God has placed in your life. Importante makita niyo yung kabuuan. Huwag lang po yung one segment. Maging holistic ang view mo because you are not a separate from the whole. You're only part of the whole. 1 Corinthians 12:21. The eye cannot say to the hand, I don't need you. The head, surprisingly, the head cannot say to the feet, I don't need you. Surprising. Yung una, hindi ako nagugulat. The eye cannot say to the hand, I don't need you. That is pretty clear. Naintindihan natin. Pero the head, realizing that the head represent Christ, because Christ is the head of the church, yun naman ang diskusyon ng 1 Corinthians chapter 12, that there is only one body, and the body is the church, and the head of the body is Christ. It is simply saying, Christ cannot say to the feet, I don't need you. That is a great idea. Now, let me put it this way. Without Christ, we can't do it. Without us, He won't do it. Strangely, nakakataas ng kilay. Kasi iniisip po natin, kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Kayang gawin ni Kristo ang lahat ng bagay. Listen now. Without Christ, we can't do it. Madaling intindihin yun. Dahil ang sanga hindi pwedeng magbunga ng hiwalay sa puno. Siya po ang puno, tayo yung mga sanga, hindi tayo pwedeng magbunga ng hiwalay kay Kristo. So we cannot do it apart from Christ. But listen to the next part. Without us, He won't do it. Why? Because His plan is to do it through the church, the body. His plan is to do it through the body, the church. Hindi ho gagawin ni Kristo
kung hindi sa pamamagitan natin. Bakit? Kasi lalabas po siya doon sa blueprint. Ang blueprint po, God will do it, the Lord Jesus will do it through the body. Tayo ang katawan ni Kristo sa mundo na ito. Si Kristo ang ulo. Kung may gagawin ng Diyos, gagawin niya sa pamagitan ng church. At kung may gagawin ng church sa pamagitan ng ulo, pagagalawin ang parte ng katawan. I'll show you the verse. Ephesians chapter 1 verse 22 and 23. And God placed all things. How many things? Come on, look at the verse now, everybody. And God placed all things. How many things? God placed all things under His feet. Whose feet? The feet of Jesus. Lahat ng bagay nilagay sa ilalim ng paa ni Jesus. Tatanungin ko nga po kayo, hindi nyo kailangan maging genius, alam nyo ang sagot dito. Ang paa ba ay parte ng katawan? Ang paa ba ay parte ng katawan? Kung si Kristo ang ulo, tayo ay katawan, ang paa ba ay parte ng katawan? Kanino inilagay ang lahat ng bagay sa paa ni Jesus? Sino ang paa ni Jesus? Ang iglesia. Tayo ang paa ni Jesus. Now keep on reading. God placed all things under His feet and appointed Him to be the head of what? The head of everything for the church. Dahil si Jesus ang head of the church, everything runs through the head. Hindi nyo kinakailangan maging doktor ng medisina para maintindihan ito. Ang lahat ng parte ng inyong katawan ay diktado ng inyong ulo. Kaya kapag ka nagkadeferensya ang iyong ulo, ang parte ng katawan mo magkakadeferensya. Ang ulo ay si Kristo. At inilagay ng Diyos ang lahat ng bagay sa paa. At ang paa ay parte ng katawan. Sa makatwid baga, inilagay ng Diyos ang lahat ng bagay sa ilalim ng iglesia sa pamumuno ni Kristo. Sa pamamahala ni Kristo. Kaya sabi ni Pablo, hindi pwedeng sabihin ng ulo, hindi ko kailangan ng paa. Tatanungin ko kayo, kailangan ba ng ulo ang katawan? Mahina ang sagot ninyo sa malakas na tanong. Kailangan ba ng ulo ang katawan? Yes. Mantak mo kung walang katawan, ang tawag dyan, pugot na ulo. Sino ang katawan? Tayo. Sino ang ulo? Si Kristo. Lahat ng bagay. Keep on reading. Verse 23. Which is His body? The fullness of Him. Beautiful. The fullness of Christ is His body. The fullness of Him who fills everything in every way. Mga kapatid, kapag may gagawin ang Diyos, gagawin niya sa pamagitan ng kanyang katawan. At ang katawan ay kikilos sa pamagitan ng ulo. Si Kristo ang ulo, tayo'y parte ng katawan. Ang paabay parte ng katawan. Hindi pwedeng sabihin ng mata, hindi ko kailangan ng kamay. Alam niyo po ba yung kakulangang nakikita mo pero hindi mo mahawakan? Hindi ho kaya ni matang humawak. Ang kaya lang ni mata, tumingin. Pero hindi niya kayang hawakan. Sino ang hahawak? Si kamay. Paano niyang mahawakan? Sasabihin ni mata kung nasaan. May tulungan ba si mata at saka si kamay? Hindi rin naman kaya ni kamay nang wala si mata. Kapa ka ng kapa, baka kung anong makapa mo. Hindi ho lahat ng malambot ay cake. Kailangan mong tanungin si ilong,
Anong amoy? Naunawaan niyo po bang larawan ay pinipinta ko sa canvas ng inyong mga kaisipan? Lahat tayo ay parte ng katawan. Walang parte na hindi mahalaga. May parting pansinado, tulad ng mata. Kaya ang ganda ng mata niya. See? Tulad ng ilong, pansinado yan. Wow! Ganda ng ilong! Manang-mana yung ilong ng anak doon sa ina. Ganda! Ang tenga hindi masyado. Dahil pag mahabang buhok, pwede naman takpan. Maraming magagandang babae ang muka pero hindi pantay ang tenga. Kaya hindi ho yan nagmamaiksi ng buhok o hindi nagpo-ponytail. At wag ka rin masyadong kasi siguro dahil baka wala yung tenga. Oh, you see? Gandang tignan. At wag ka rin masyadong kasi siguro, lalo na kung Facebook, baka nadali ka ng filter. Kaya dapat personal mong makita. Hindi pwedeng aasa ka lang sa Facebook. Bawat parte mahalaga. Merong napapansin. Pero ang balahibo sa ilong hindi napapansin. Walang nagsabi, ang ganda ng balahibo sa ilong. May nagsabi na? Wala. Pero ang balahibo ba sa ilong ay parte ng katawan? Opo. Filter po yan. Ang filter hindi lang sa Facebook nakikita. Pero yung iba dahil nakatago, nagpapakita. Tawag dyan epal. Sumisilip ba? So ang pinakamaganda mong gagawin, ibabalik mo lang siya. Tapos medyo kakalmahin mo. Easy ka lang. Pero yung iba, pagka sumilip yan, binubunot. Ang gagawin po niya, nahawakan, tapos bobuelo pa yan. Nabunot na, tinitigan pa ng masama. Tapos tinapon. Parte ng katawan yon. Mga kapatid, you miss the appreciation na ginagampanan ng filter ng balahibo ng iyong ulong para maproteksyonan ang baga mo. Kaya humina ang baga mo dahil wala ka ng balahibo sa ilong. Binunot mo lahat. Tumutubo pa lang, inaahit mo na. Dahil ayaw mo na may balahibo sa ilong. Tanong ko sa inyo, kung wala huyang gamit, bakit ito inilagay ng Diyos yan? Nandyan po yan. Dahil meron niyang gamit. Ganon din sa katawan ni Kristo. Hindi lahat tumatayo sa likod ng pulpito. Hindi lahat nakikita. Pero lahat mahalaga sa katawan ni Kristo. Lahat tayo ay bahagi. Can you say amen? Ephesians chapter 3 verse 10 to 11. Look at the purpose of God. Look at the intent of God. And His intent was that now, today, at this time, now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. How? Through the church. Ang intensyon ng Diyos, gamitin niya ang kanyang church ngayon. Tayo ang church. Kaya tayo ang kasangkapan ng Diyos para ipatupad ang kanyang layunin sa mundo. At ang layunin ng Diyos ay maliwanag, ikalat ang mabuting balita ng mensahe ng kaligtasan sa buong mundo. Amen. Look at verse 11. According to His eternal purpose. What kind of purpose? Hindi magbabago ang purpose nito, which He accomplished in Christ Jesus our Lord. Who is Christ Jesus? He is our Lord and He is the head of the body, which is the church. Kaya tayo po ay mahalaga sa katawan ni Kristo. Ikaw ay mahalaga sa katawan ni Kristo. True humility is when you appreciate the body of Christ as the whole
and recognize the different gifts that God has given everyone to reach the whole world with the message of full grace. It can only be done by the body. Can I tell you this honestly? Walang isang pastor, walang isang obispo magagawa ito mag-isa. Walang isang simbahan na magagawa ito mag-isa. Ang misyon na ikalat ang mensahe ng mabuting balita ng kanyang biyaya, hindi kayang gawin ng super pastor, super bishop. Hindi ito kayang gawin ng isang super church local. Ito'y magagawa lang ng pinagsama-samang mga kapatiran at kabiyaya na bumubuo ng katawan ni Kristo sa kabuuan sa buong mundo upang ikalat ang mabuting balita. Shout amen! Amen. Let's see them again. You can see this on your screen. Basahin natin ng malakas at sabay-sabay. 3 insights into grace-filled appreciation. Malakas, sabay-sabay. Ready? Number 1. Appreciation recognizes God's work in others. Number 2. Appreciation strengthens relationships. Number 3. Appreciation demonstrates humility. Appreciation recognizes God's work in others. Appreciation strengthens relationships. Appreciation demonstrates humility. Now, let me close by giving you the life application. Ngayong alam na natin ito. Pagbaba natin mula sa bulwagan na ito, bukas, haharap kayo sa totoong buhay. Papasok kayo sa trabaho, papasok kayo sa opisina o eskwela. How do we apply this truth? Number 1, appreciate others before God in your prayers. Ang appreciation hindi lang po sa harap ng tao. Ang appreciation kahit sa harap ng Diyos, ina-appreciate mo ang mga tao na ito. I'll show you this important truth. When we appreciate others before God in our prayers, we acknowledge their value and recognize that every good thing in them is a gift from Him. Grabe ang mama na ito. Grabe ang sister, ang brother na ito. Blessing siya sa akin. Kapag nag-pray ka, Lord, salamat. Dinala mo ang taong ito sa amin. Salamat po, nakilala namin ang tao na ito. Tignan niyo ang panalangin ni Apostol Pablo. Ephesians chapter 1, verse 15 to 16. For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints, verse 16, I have not stopped giving thanks for you, referring to the believers, for you, remembering you in my prayers. Paano po in-appreciate ni Paul ang mga taga-Efeso? Hindi po sa Facebook, hindi po pinuntahan sila. Nung siya'y manalangin, sinabi niya, Panginoon, salamat sa buhay ng mga kapatid kong ito. Na-appreciate ko ang kanila pong gawain. You can do that. Kapag meron po kayong na-appreciate ng mga tao, i-appreciate nyo before God in your prayer. Number 1, appreciate others before God in your prayers. Number 2, appreciate others both privately and publicly. Huwag mahiya, i-appreciate sila publicly. Let other people hear. Wag lang yung private, wag lang PM. You can PM them if you want to, but if you can do it publicly so that others may know, others may appreciate also what you are doing, that will be great. When we express our appreciation in private, we encourage him or encourage them personally. When we do so publicly, we affirm their worth and honor them in front of others. Listen, both publicly and privately are acts of grace-filled, reflecting true humility. Kasi sinasabi mo, hindi ko nagawa yan kundi ako tinulungan nito. Salamat. In-appreciate ko
yung kanyang napakalaking tulong. Hindi namin napuntahan yon. Hindi namin nagawa yon. Hindi natin nagawa yon kung wala po ang tulong ng mga kapatiran. Philippians chapter 1 verse 3, following verses, the Apostle Paul writes, I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy. Listen, verse 5, because of what? Because of your partnership in the gospel from the first day until now. Privately plus publicly. How do you know it's publicly? How do we know it if it's not publicly? Paano natin nalaman kung hindi ito publicly? Paul wrote it. Lahat ng nakabasa ng Book of Philippians, ipinaalam ni Paul, itong mga taga-Pilipos ay partner ko in preaching the gospel from the first day until now. So if you can appreciate them privately or publicly, that would be good. Sabi ng iba, wag yun ang sabihin, wag na, kasi nasusulat sa Biblia, ang ibinigay ng kanan, wag nang malaman ng kaliwa. Pagka sinabi nyo, baka mawala na ako ng reward sa langit. Saan po sa Bible mawalan ka ng reward? Dahil sinabi, yung appreciation ng tao ay iba kaysa sa reward ng Panginoon sa iyo. So allow them to appreciate you. Pero some people will just insist, please don't. And in that, we respect. We can appreciate them privately if they don't want to be appreciated publicly. Kasi ayaw mong labagin naman yung kanila pong kahilingan. Pero kung wala naman silang kahilingan, di naman nila sinabi, you might as well do it. Pero kung ayaw nila, sasabihin nila yon. Huwag nyo na po i-post sa Facebook. Dahil alam po ninyo, napakasimpleng mga bagay. Minsan, maliit na bagay ay pinopost talaga ni Pastor Joe. Walang hindi napopost, pinopost lahat. Nagbigay ng alateris. Di ba? Nagbigay ng mangga. Yung isa, nagbigay ng puno ng mangga. Hindi ako nagbibiro. May nagbigay ho sa amin ng 5 puno ng mangga. See? So, yung iba, mangga ang binibigay. Yung iba, puno ng mga mangga ang ibinigay. 5 puno. Paano mong uubusin ang 5 puno ng mangga? Bago mo maubos ang 5 puno ng mangga, meron ka ng bungang araw. Minsan maliliit na bagay, minsan malalaking bagay. Sabi ng ba't ba pinopost ni Pastor Joe? Upang publicly, we want to appreciate these people na maliliit na bagay o malalaking mga bagay. Pero meron pa rin mga hindi pinopost dahil abot ang pakiusap. Wag po. Dahil yung iba manghihingi din. Ayaw ipala. Dahil pag nalaman, makasabihin, bakit sila? Bisa, binigyan nyo, kami hindi. So wag na raw. But sila, Pastor Joe, binigyan nyo, kami ay hindi. Well, that would pose a problem and in that, we respect. Pero ang importante, wag i-miss out, i-appreciate dahil lahat ng mabuting bagay galing sa Panginoon. Palakpakan si Lord. Amen. Number 3, I'll close with this. Appreciate others in words and in kind. In words and in kind. Appreciating others in words and in kind reflects God's grace in our lives. While words of encouragement uplift and affirm, action of kindness show the depth of our care and love. Yung iba po, hindi talaga masalita, pero meron namang aksyon. Yung iba po, puro salita. Walang aksyon. Pero mahalaga pa rin, dahil yung salita rin naman po ay aksyon sa kanyang sarili. Yung iba naman po, may salita na may aksyon pa. Anong ibig sabihin? Malaya ka kung paano mo i-express ang iyong appreciation. Both forms of appreciation
privately or publicly or even words or in kind, honor others and demonstrates Christ's love working through us. I'll show you the verse. Galatians 6:6, the Apostle Paul writes, anyone who receives instruction in the word must share all good things with his instructor. So the way you appreciate your teacher is by sharing your blessing. Yan po ay in kind. Not everybody can do that, but if you can do that, that is a way of appreciation. Yan po ay nasa Bible. Now, dahil nasa Bible po yan, kailangan po nating ituro sapagkat yan po hindi nagagawa ng iba dahil hindi po naituro sa kanila. At yan ay nasa Biblia. 1 Timothy chapter 5 verse 17. The elders, referring to the pastors, who direct the affairs of the church well are worthy of double honor. Not just honor, double honor, especially those whose work is preaching and teaching. Yung mga pagtuturo natututunan po natin at pinaniniwalaan natin, nagbabagong direksyon ng buhay natin. Ngayon, kaya mo nang maniwala. Dati mahina ang loob mo. Ngayon, naniniwala ka na dahil sa mga natututunan mo. Ngayon, alam mo na pinagpala ka at pinaboran. Dahil kinumpisan mo, pinanindigan mo, ginawa ng Diyos sa iyo, iniangat niya ang iyong buhay. Pero hindi mo ba naisip kung kailan nagsimula ito? Nagkaroon ng transition nung natutunan mo na ikaw ay charito, blessed, and highly favored. Hindi mo na kailangan limusin ang pagpapala ng Diyos. Hindi mo kinakailangan ipakiusap ang pagpapala ng Diyos. Ang pagpapala hindi premyo, ito po'y regalo ng tinapos na gawa ni Kristo. Matyaga kang tinuruan na makat sa iyong isip, natutunan mo, pinanindigan mo, ipinamuhay mo. Ngayon, dumadaloy ang pagpapala ng Diyos. Sabi sa Biblia, alalahanin nyo yung mga taong kinasangkapan ng Diyos upang tayo'y matuto. Kasi sila po ay dinaluyan ng pagpapala, hindi material, hindi pinansyal, kundi espiritual na pagpapala. Sabi ni Pablo, kami na nagtanim sa inyo ng espiritual na binhi, kalabisan bagang umani naman kami ng binhing material? Hindi. Kasi umunlad ang buhay mo. Tignan mo ang buhay mo. Ang laki ng inunlad. Ang layo na ng narating ng buhay mo. Bakit? Sapagkat nangyayari lang sa naniniwala. Nung naniwala ka na pinagpala ka at pinaburan, inangat ng Diyos ang iyong buhay. Pinagpala ng Diyos ang iyong buhay. Sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Can you say amen? Philippians chapter 4 verse 18. The Apostle Paul writes, I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied. Sinulatan niya mga taga-Pilipos. Now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. They, referring to the gifts they sent through Epaphroditus, they are fragrant offering. They are acceptable sacrifice and they are pleasing to God. Mga kapatid, importante maintindihan natin lahat ng mabubuting bagay galing sa Diyos, pinapadaan sa atin upang ang pagpapala ng kanyang kabutihan ay makarating sa iba. I-appreciate natin hindi lang yung pagpapala. I-appreciate natin una sa lahat yung pinanggagalingan ng pagpapala. I-appreciate din natin yung dinaluyan ng pagpapala para ma-appreciate natin yung pagpapala dahil sa kabuuan ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Let's see them again. Makikita po natin dito sa screen ang tatlong live application. Ngayong alam na po natin kung anong ibig sabihin pag sinabi mong
You are a blessing to me. Pagpapala ka sa akin. Ito po ang pwedeng application. Ready? Let's say this out loud together. Number 1, application. Appreciate others for God in your praise. Number 2. Appreciate others both privately and publicly. And number 3. Appreciate others in words and in deeds. Appreciate others before God in your prayers. Appreciate others both privately and publicly. Appreciate others in words and in kind. The big idea is, in Christ, I learn to appreciate others. Kay Kristo, natutunan kong i-appreciate ang iba dahil hindi ako pwedeng mag-isa. Nilagay ng Diyos sila sa buhay ko sapagkat mahal ako ng Diyos. What is the big idea? In Christ, I learned to appreciate others. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved. And learn to appreciate na narinig po ninyo ang mabuting balita. Dahil meron po mga nagtulong-tulong sa likod ng camera upang itong broadcast na ito ay dumating sa inyo. We really appreciate the people who work so hard for it to be made possible. We appreciate the congregation sa inyong generosity upang maisakatuparan natin ang ganitong klase ng programa. At ito'y dumadating sa inyo at ang opportunity tanggapin si Jesus at maligtas sapagkat mabuti ang Diyos sa iyo. Manalangin tayo ng pagtanggap, itaas natin ang ating dalawang kamay, ipikit natin ang ating mata at iyuko ang ating ulo. Lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito at maging sa mga nanonood sa broadcast, sumunod kayo sa panalangin na ito. Let us pray. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Sa loob man ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumagos sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Kung sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap, ikaw ay ligtas, ikaw ay anak na ng Diyos. Mula dito sa EMI Center, nakikigalak kami at binabati po namin kayo. Welcome to the family of God. Palakpakan ang Panginoon. Welcome to the family of God. Amen. Amen. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Alright, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo ng gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin.
Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Katulad ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay, ano po ang big idea? One more time. In Christ, I learn to appreciate others. Are you in Christ? Now you learn to appreciate others because everyone is important. Can you say amen? Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po, si Bishop Emmy. Kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito! Charito!